Tayo po lahat ay tumayo. Lahat na may pangangailangan sa ating Panginoon sa Kristo. Okay, may pagkakao. Hallelujah, Jesus. Katulad na sinasabi ng awit, Panginoon, there's no other way. For there's none other way given under heaven by which we must be saved. Ang pangalan na yan, Panginoon sa Kristo, ay pangalan mo na Jesus. Nanangangulugan, Panginoon, na si Yahweh ang ating kaligtasan. At ikaw ang yaman na yan, Lord Jesus. Na sa pangalan ng Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ang Panginoon ng lahat. And so we just bring our praises. They may sound beyond the stars. Salamat po, Lord Jesus, na binigyan po ng pagkakataon na makaliig sa iyo sa hapon na ito. Na kami, Panginoon, ay that we can pour out our hearts before you. That we can cast all our cares upon you, knowing that you care for us. Aming tinaas ang aming mga kamay, Panginoon, sa pagpapahayag na kailangan ka namin. Hindi kami maaaring mabuhay hiwalay sa iyo, Panginoon Jesus. Kailangan ka namin, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lahat. At lahat ng aming inaharap, Panginoon, na mga habol sa buhay, mga pangangailangan sa buhay, mga suliranin sa buhay, Panginoon, mga karamdaman sa buhay, Panginoon, mga kapag-kapagan, lahat ng ito, Panginoon, ay aming inilalag sa iyo. Katulad ng aming pagkakalagan ng aming lahat sa iyo, Lord Jesus. Ikaw na po, Panginoon, ang may hawak ng aming lahat. And so we just trust you, Lord Jesus, that you're going to take good care of everything for us. Alam namin, Panginoon, na hindi mo lamang kaya na pagpalayan ang bawat sa amin, kundi gusto mo, Panginoon, pagpalayan kami. So we just approach your throne of mercy, and we may find grace in the time of need. So Lord, we just pour out our hearts before you. Ikaw na po, Panginoon, ang mga kapatid na daladala ng bawat sa amin, ang pangangailangan natin. Maaaring yan ay katugunan, Panginoon, ng mga binibigyan namin sa aming buhay na hindi para sa sarili lamang, Panginoon, kundi ikaw ay mabigyan ng kalwalhatian sa aming buhay, Panginoon. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng tagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Because, Lord, we have the victory that overcometh the world, even our faith in you, Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, na gaano man kalaki ang aming suliranin, ikaw, Panginoon, ay higit pa na mas malaki, Panginoon. Your problems be great. We have a greater God, and the greatest God that we have is you, Lord Jesus. So, Lord, lead Jesus to just trust that you are going to work all things together for our good, knowing, Lord, that
love you, and we have committed ourselves to obey you all the way. And so we believe, Lord, that even right now, you have already answered our prayers. For everyone that call upon your name shall receive the answer that he knows for. So Lord, we just praise you, we give you all the glory, and all the thanksgiving. In your most precious name, Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen, Amen, Amen. Patuloy pa rin natin take up yung mga nauusan kong share since the evangelistic fiesta, I think, patungkol sa mga last days. And I just want everyone of us to get ready for the soon coming of our Lord Jesus Christ. And as a continuation, I'll take the items from Daniel chapter 12. And I'll read starting from verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. Ito yung tinutukoy na Jacob's trouble ay yung 7 years tribulation period. If you remember, we were mentioning there are 7 ages or dispensation na isang katauhan sa daigdig na ito. But after the 6th age, yun yung ating pinalalagyan ngayon na kapanahonan, the age of the New Testament Church, na dyan ay sapagkat ang Panginoon sa Kristo, ginanap niya ang hindi natin maganap, na pagiging masunurin, matupad ang kautusan ng Diyos. Ang Panginoon sa Kristo, umanap ng lahat ng yan. Kaya, siya yung naging katwiran ng bawat isa sa atin. Kaya sino mang sumasampalataya ngayon sa Kanya, hindi na mapamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan yung panahon na tinatawag na the age of the dispensation of the New Testament Church. Yan yung ating pinalala niya. At the end of it, ay susunod yan yung tinatawag na the last week, sapagkat ang Panginoon ay pinakita kay Daniel magkakaroon ng 70 weeks ang bansang Israel, panahon ng pagsisisi ng Israel, at darating ang Panginoong Jesucristo upang maghari sa buong sanlibutan mula sa lungsod ng Jerusalem. So there will be that 7-year tribulation period after the New Testament Church, I mean the new age of the New Testament Church. Yan yung tinatawag na 7 years tribulation period na yung anti-Kristo ay uusigin niya yung bansang Israel. Especially the second half of the tribulation period, the 3.5 years. Sapagkat yung first 3.5 years, magkakaroon ng false peace. Not only in Jerusalem, but even in the whole world. Yung Antikristo ay mag-offer ng pakikipagtipanan sa bansang Israel at magkaroon ng kapayapaan. But that peace
will be broken. The peace treaty will be broken in the middle of the 7-year period. After 3.5 years, itong Antikristo, pusik na niya ang Israel, the nation Israel. So ito yung tinatawag dito na there will be a time of trouble na hindi pa nangyari kailanman noon pa. Nadaraanan itong mga Israelita na ito. And that's a period for a period of 7 years. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. Another time people shall be delivered, everyone shall be found written in the book. So, at the end of the tribulation period, yung mga Hudyo, yung mga Israelita na magtalaga sa Panginoon sa Kristo, sila yung may liligtas at sila makakasama ng Panginoon doon sa tinatawag na the seventh, ito yung the golden age. Ito yung ang Panginoon na maghahari ng 1,000 years. No? Maghahari sa buong sanlibutan from Jerusalem. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Some in everlasting life, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ang tinutukoy dito ay yung after the first resurrection, meron pa rin gagawing resurrection na doon ay yung mga ito yung mga nung panahon ng Antikristo, hindi sila nagpamarka na the mark of the beast. During the tribulation period, merong panahon doon na hindi ka makaka, you can do business. You can transact business unless you have the mark of the beast. At ito yung sinasabi na there will be a code planted in our hand, in their hands, or in their forehead. It will be a code that they are part of the government of the Antichrist. So, yung mga walang ganun, ito yung mga they will not be able to transact business. Ito yung mga tutugisin ng Antikristo upang patayin. No? They will be beheaded, they will be killed. But these people will be resurrected after the 7 years tribulation period. Ito yung pinatawag na the cleanings. Yung rapture na mangyari, it can happen anytime sa ating kapanahonan. Una yung mga patay, they will be resurrected, and then if we are alive, we are found alive, tayo ay aakyat na kasama nila. We will be with the Lord forever. And those who will die in the faith during the tribulation period, they will also be resurrected. Ito yung mga gleanings, no? After the harvest, merong gleanings gagawin. Ito yung mga hindi nagtalaga ng buhay. Hindi sumunod sa Antikristo, kundi nagtalaga ng buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Ito yung sinasabi nito. Some will be shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Lahat ng mga nagtalaga ng buhay kay Antikristo, ito yung mga ibubulit sa dagat-dagatan ng buhay na sofre later on. The day that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever.
But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Pagka nag-aaral ka ng aklat ng Book of Revelation, you always refer back to the Book of Daniel. No? Or if you're also studying the Book of Daniel, you also refer yourself to the Book of Revelation. Dahil maraming magkakatugma na binabanggit ni Apostol Daniel, ni Propeta Daniel at saka ni Apostol Juan. Dito, sinabi ng Panginoon, shut up the book. Shut up the words and seal the book. But if you go forward to the Book of Revelation, doon sa last chapter, or the 10th verse, sinasabi doon ng Panginoon na, do not seal, for the time is at hand. So kaya, meron panahon na tinatakda ng Panginoon na meron mga prophecies that are shut up for the meantime until the time is fulfilled that these prophecies will now be made known unto man. Kaya may kanya-kanyang pagbubukas ng pagkakaunawan ng hula, prophecy, ng aklat ng mga propeta o aklat ng mga hula, prophecy. For example, yung mga prophets, sa Old Testament, they didn't see the church, the body of called out once. Ang nakita na lang nila ay yung patungkol sa Israel. What they did not see was that the Lord will turn His grace upon the Gentiles. Kaya yung ay understood kasi marami yung ina-assure dito na alam nyo. Yung 70 weeks ni Daniel, all of that refer to the nation Israel. But there's an intercalary period between the 69th year or weeks, 69th week of years and the 70th week of years. Yun yung tinatawag na na-insert doon yung church. Yan yung ating kinalalagan ngayon. Kaya, yung mga prophecy made by the Old Testament prophets, there were many things that were shut up from them. That's the age of the church. Hindi nila nakita yung kapanahonan natin na ang Panginoon ay ibabalik niya yung attention niya sa Gentiles because He was rejected by the nation Israel. The kingdom was rejected, the king was rejected, and so the Lord has now His attention on the Gentiles. Bakit? Para itong mga Hudyo ay maging jealous because now the Lord has made the Gentile nations a nation, which is not a nation. No? So, may mga prophecies na hindi kaagad naintindihan, naunawaan ng mga Old Testament prophets. Kaya, merong panahon ng pagsasara,
maunawa ng banal na prophecy. But there's also a time when the Lord will open all the books of prophecy because the time is at hand. Kaya sabi, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. So, nung dumating na yung time ng katapusan ng age, ay sinabi ng Panginoon kay Apostle Juan, do not seal the book, for the time is at hand. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Sa huling mga araw na ito, wala nang barrier sa paglalakbay ng tao. In the advent of the internet, you don't have to go to for example, to the United States, to Europe, to be able to transact your business. You can have a contract with people from other countries through the internet. Mababayaran ka nila. Yung sabi ng mga iba, hindi na kailangan pumunta sa abroad para magtrabaho. It's better, for example, it's better to earn your dollar here than to spend it here. Then kung pupunta ka sa States, you earn dollar there, but you spend also dollar in the United States. So, yung mga iba, they don't have to go there. Office is no longer defined as the four walls. Yung office wala na, it's open. Ang time ng trabaho, it's no longer 8 to 5 only. Meron na nagtatrabaho ng madaling araw. So, sa huling mga araw na ito, malaking pagbabago ng ating daigdig na pinagagalawa. Many shall run to and fro, and then knowledge shall increase. Merong sinasabi dito na sa huling mga tao, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Sa huling mga araw na ito, maraming magiging mas madulog at mas madulog at mas madulog. Babanggit natin sa mga nakaraan na sharing natin na akala ng tao dahil sa pagsulong at paglago ng kaalaman, pagsulong ng teknolohiya, pagsulong ng agham, lahat ng mga pangangailangan ng tao ay matutugunan. Kaya magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng progress and prosperity, magkaroon ng peace and order. Ngunit alam natin na hindi ganoon ang nangyari. Because the more we double our knowledge, the more we triple or the more we quadruple our problems. Yung mga nuclear material, maganda sana yan. Nagagamit yan sa pag-produce ng energy, nagagamit yan sa nuclear medicine. Subalit, dahil ang tao ay daladala sa kagamupan ng kasalanan,
Nagagamit yan para sa pagpuksa. Hindi lamang ng ilang tao, kundi ng mga bansa. Races. Kaya yan ay isa sa mga fear ng mga bansa ngayon. Sabi ni Netanyahu in his speech in the UN General Assembly, sabi, ang problema natin hindi yung ISIS or yung ISIL, whatever you call them. Hindi yan ang ating problema. Ang problema natin ay ang Iran. Dahil ang Iran ay patuloy pa rin na nag-enrich ng kanilang uranium. No? Sabi lang, para sa peaceful purposes. Kung peaceful purposes, why do they have several hundreds of thousands of centrifuges to enrich nuclear material? Why do they have to do it underground? Alam ng lahat ng bansa na itong Iran ay naghahanda para maging nuclear power ang Iran. Bakit? Meron pa rin kasalanan sa puso. So there will always be the proliferation of nuclear weapon for mass destruction. Kaya, sa mga huling araw, hindi lang tutulong ang tao para sa kaulan ng tao, kundi tutulong ang tao sa pagbuksa ng mga tao. But there's a different wisdom that we see here. Sinasabi, but the wise, they shall shine as brightness in the firmament. And those that turn many to righteousness, they shall shine as stars forever and ever. And if you jump to verse 10, many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall go wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ito mga huling mga araw ito, na ating kinalalagyan, kinaruroon natin, ay magkakaroon ng mga talino. Wise, I mean wise. Hindi ko alam kung marunong o matalino. Sa Bible, tinafano dito kung ano yung wise. Sa Proverbs 1:7, sinasabi ng the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Subalit, pagdating mo sa Proverbs 9:10, sinasabi ko na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung wisdom ay pagkakaangkop sa tama yung karunong. No? Knowledge rightfully applied. Yan yung wisdom. Dahil meron mga knowledge na mali ang gamit. No? Merong knowledge tungkol sa nuclear material, hindi ginagamit for peaceful purposes, but they're being used as weapons for mass destruction. Meron din knowledge na hindi nagagamit sa tama dahil yung kasama ng doktor, ang payo niya, isa mga
sa paninigarilyo. Alam niya, masamang paninigarilyo, pero nagsisigarilyo. Mali ang pagkaangkop yung tamang karunungan na yun. Subalit, ang binabanggit dito ay yung pagkakaroon ng karunungan. Last week we touched on this lightly. Pero paano tayo magkaroon ng karunungan? Example natin ay itong si Joseph. Nagkakaroon ng karunungan si Joseph dahil bigay sa kanya yung ng Panginoon yung karunungan na yun. For example, how interpret dreams. Si Daniel, binigyan din siya ng Panginoon ng karunungan paano rin mag-interpret ng mga panaginip. May mga pinakasangkapan ng Panginoon dito sa Bible. Sila Esther, sila Nehemiah, mga pinakasangkapan ng Panginoon binibigyan ng karunungan para yung karunungan na yun ay ang gamit nila, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa maraming makikinabang. For example, yung karunungan na ginamit ni Joseph, hindi lamang, alam nyo na yun, itong bakang payat, ginamit yun, itong bakang matataba, itong bunga ng mais, payat, ginamit yun, itong bunga ng mais na matataba. Explanation, there will be 7 years wherein they will have bountiful harvest. Ngunit magkaroon din ng 7 taon na salat ang kanilang ani. Kaya sabi ni Joseph noon kay Pharaoh, lahat ng ating masay during the 7 years, the bountiful and harvest, ay i-store natin para magamit natin sa panahon ng tagtugtog. Yung karunungan na yun, did not only save the nation of Egypt, pati yung mga karating bansa, at yung sa bahayan ni Jacob, because they went to Egypt to buy food for them. No? And they was the rest of the food. Si Daniel, no? Papatayin ng lahat na Nebuchadnezzar yung mga patas sa kanyang kaharian. Subalit itong si Daniel, he was able to interpret the dream of Nebuchadnezzar even without Nebuchadnezzar telling him the dream. So, na-save lahat ng mga nagtatrabaho doon sa kingdom ni Nebuchadnezzar. So, ganyan yung karunungan na binibigyan ng Panginoon. Marami ang makikinabang. At yung lalong pakinabang na mangyayari yan ay kapag yung mga matatalino, wise, lahat ng mga wise, ay mahikayat nila yung mga nasa kadiliman ng kasinungalingan sa pamamagitan ng liwanag ng kanilang katotohanan na kanilang natutunan. Because at the time of the end, knowledge shall increase. No? Ang mga nag-aaral ng Biblia ngayon, napakalaking pakinabang nila. Dahil kung meron kang laptop, meron kang iPad, meron kang iPhone, meron kang smartphone, it's so easy to study the Bible. Dito sa maliit na phone ko, it's
not even one of the best. I remember in time, I have more than a dozen commentaries. I have more than a dozen of versions of the Bible. I have several dictionaries. I have so many Christian articles na parang kong basahin. Alam mo ako ay nagbigayan o kung ako ay nag-aantay. Kagaya nung nag-aantay ako ng desisyon ng mga doktor kung papasok ako, papauwi ako o papasok sa hospital o bumagsak ako. Dahil nadulas ako. Inip ko. Hindi ko nadala itong phone ko, so I have to ask my wife, may Bible ka ba yan? Naladala niya. So, meron akong nabasa. But every time I have that chance to be able to read, lahat ng patungkol sa Bible na ito, marami nang gumawa, marami nang nauna sa atin ng handa ng mga babasahin para lalo natin maintindihan ng Bible. Hindi ka na maghirap na ano kayang meaning ng word na ito. In our praise, all for Jesus, meron tayo yung definite statements of faith, distinctive and definite statements of faith. Meron tayo on the truth. Meron tayong church code na lahat ng mga ito ay inihanda ng ating founding archbishop, wherein he outlined everything coming from the Bible para lalo natin maintindihan. Kaya napakadali ngayon mag-aral ng Bible. Ikumpara mo sa mga naunang nag-aral ng Bible, mga scholars, Bible scholars. Mas madali na yun. And that's the reason why the Bible says that in the last days, knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Kaya, kung tayo ay maging marunong, dapat matuto tayo mag-aral ng banal na kasulatan. For what purpose? Para maraming mahikayat natin sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan ng kapiran ng Panginoon na ating ihaya sa mga nasa katiliman ng kasalukuyan at mahikayat natin sila, we shall be able to turn them unto righteousness. At sabi ng Bible, we shall shine as the stars forever and ever. Ngayon, tayo nasa daigdig pa rin, especially now that we are in the last days, nasa daigdig na puno ng kapigatyan. Daming problema, no? Ang dami na nating kalaban sa ating paglilingkod sa ating pagkakas. Subalit, may tagumpay pa rin tayo. We should not be discouraged by those problems because the Lord has promised us victory over all those problems. The world shall have tribulations, but we shall have peace. We have good cheer, for I have overcome the world. So, meron tayong tagumpay. At sinasabi rin ng salita ng Panginoon, we are more than conquerors. And this is the victory that overcomes the world, even our faith in the Lord Jesus Christ. So, meron mga harapin tayo ng mga suliranin. Subalit, meron tayong tagumpay upang madala ang mga nasa katiliman sa liwanag ng katotohanan ng Panginoon sa Kristo. And so we shall be considered as the wise who shall shine as the stars forever and ever. Paano natin mapagtagumpayan ko nito? Para madali, let's take examples. Si Isaac, kinakalaban siya ng mga Philistines, no? Dahil yung well na nabukay ni Abraham, dahil sila doon ay maraming kawan, no?
lipa, kambing, baka, at kailangan ng tubig. Ginawa ng mga Philistines, tinampunan, no? Yung well na yun. So, ginawa ni Isaac, nagpahukay sa kanyang mga katulong, binakuha ng tubig. Pagkatapos, sabi ng mga Philistines, amin niya, di mana? Nakahukay ulit. Nakahukay ng tubig. Ginagawa na naman. Matawag sa ibang lugar, humukay naman. Dahil nakuha ng tubig. So, yung pangulo ng Philistines si Abimelech, pinuntahan niya si Isaac. Kasi si Isaac hindi nakikipag-away sa kanila. He wants to be a peaceful man. Ayaw niya gusto mabuhay na walang gulo. Pero bawat pag-agaw nila ng kanyang lukay na balon, nakakahuway sila nito. No? Meron. Ang nasa isip ni Isaac, kung yan ay bigay sa akin ng Panginoon, kahit agawin lang, papalitan niya ng Panginoon. Kung agawin lang, hindi maubusan si Jesus. Kaya, nung makita ng mga Philistines yun, ang ginawa nila ay punta sila kay Isaac. Nasa iyo ang Diyos. Kami ay magpagkapayapaan sa iyo. Let's make a covenant between us, no? Alam namin nasa iyo ang Diyos. So, itong si Isaac, he is a peacemaker. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God, the children of God. So, sa pakikipaglaban niya sa sanlibutan na kumakalaban sa kanya, ang kanyang paniwala nasa akin si Jesus. Kahit agawan ako ng agawan ng sanlibutan, bibigyan pa rin ako ng Jesus ng aking mga pangalangailangan. Next, let's take the case of Joseph. Si Joseph, nag-aral ng pagpapakumbaba. Ilang taon na nag-aral ng pagpapakumbaba. He was the choice child of Jacob. No? Pero, nung siya'y pagpili ng kanyang mga kapatid bilang alipin, went through so many difficulties, natutong magpapakumbaba. Doon sa kanyang pagpapakumbaba, natutunan niya na siya itataas ng Panginoon. Mula sa ilalim ng bilangguan, Daniel, tinaas siya ng Panginoon to be the Prime Minister of Egypt. Nagpakumbaba. Let's take the case of David. Si Haring David, sabi niya, ang nagligtas sa amin sa kabaon ng leon at kabaon ng puso, upo o lion, upo o bear. Siya rin magliligtas sa amin. Yun ang Panginoong Jesucristo. Eh, nung umarap siya kay Goliath, ano lamang ang kanyang hawak? Tiraton at 5 bato. Pero yung tiraton nila noon ay hindi yung tiraton natin ngayon na meron kang wire branch na ganyan, merong guma. No? Ang kanyang tiraton noon ay wala, may bagong dito, hawakan mo yung 2 dulo dito. Yun ay paikutin ng mabilis. When you're ready, ibitaw mo yung isang dulo, yung bato. Ilipat ng gano'n dun sa target mo. So, nung maharap siya kay Goliath, binig ba ito? Marap siya kay Goliath, si Goliath may dalang sword, spear, saka shield. SSX. So,
sword, spear, and shield. Pero sabi ni David, ikaw, dala-dala mo yan, but I come in the name of the Lord of hosts, the God of Israel. So, pumarap siya. Yung maliit na dala ni David, yun ang pinasangkapan niya para sa Panginoon. Kung meron kong maliit, magagamit para sa Panginoon, gamitin mo para sa Kanya, ang Panginoon gagamit mo para sa iyo. So, yung mga, ba't ibang mga lakaran, no? You can mention so many more itong mga characters sa Old Testament. Ang kanilang, overall, ang kanilang pakikipaglaban ay sa pagsampalataya sa Panginoon Jesus. Ang kanilang paniwala ay ang Panginoon ang siyang magliligtas sa kanila, ang Panginoon ang magbibigay ng tagumpay sa kanila. Ang word back our lesson, sa huling mga araw ito, dapat tayo maging marunong, maging matalino, we should be wise. Kasi tuso ng ahas, pero huwag tayo magpaka-ahas, kundi tayo maging matintiman, na katulad ng kalapati. So magpakatalino tayo para yung talino na yun na gagamitin natin, yan man ay matalino ka o nag-uumpisa ka lang maging matalino sa pag-aaral ng Bible. Kapag yan ay kakasangkapanin mo para sa Panginoon, yung mga hindrances, no, na maaaring pumigil sa iyo para may hayag at katwiran at katuruan ng Panginoon sa Kristo sa kadiliman ng kasinungalingan ng sanlibutan na ito, para madala mo sila sa katwiran ng Panginoon, yan ay alisin ng Panginoon, kakasangkapanan niya ang lahat ng maaari mong makasangkapan para sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sa end times, no, last days, dapat tayo maging matalino para kay Jesus. Bakit? Para yung mga tao ay padala natin sa mahikayat natin sa pagkakalaga ng kanilang lahat din sa ating Panginoon sa Kristo. At hindi lamang tayo kakasangkapanin ng Panginoon, kundi marami pang pakikinabang, no, sa gagawin natin para sa Kanya. Mientras mas malaki ang problema, mientras mas malaking himala rin ang gagawin ng Panginoon sa Kristo. Mientras mas malaking himala ang gagawin ng Panginoon. At mientras mas mahirap yung ating hinaharap, mientras din lalo tayo mag-iintindi bilang mga bituin na walang hanggan sa ipapawin ng Panginoon. So I enjoy every one of us. But in these last days, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon para makapagpahayag tayo ng katwiran at katotohanan ng Panginoon. We should be ready at any time to be prisoned for the faith that we have in our Lord Jesus Christ. Kung may natawag sa atin, mamamatay na, hindi mo Lord, share mo nga ng Word of God. Kung hindi na, if we're not ready, naghanap lang tayo ng prayers, baka mamatay din ka bago natin ma-share. So, we should be ready at any time. Ma-share natin sila. Hindi natin alam, maaari yan ay kamag-anak, maaari yan ay kaibigan, maaari yan ay kapitbahay. But the objective is for everyone of us to have a chance to bring everyone unto righteousness so that we may shine as the stars forever and ever. Shall we all stand? Panginoong Jesus, bigay mo po sa ating Panginoon
burden to be able to have that very interest within us to study your word. That we may be considered as wise. That we may be considered as faithful servants. So that when you come, Lord Jesus Christ, pagdating mo kami na nagtatapat sa iyo, ginagawa namin ang aming mga tungkulin, that you may find us busy for your kingdom. So that eventually, Lord, we may be able to hear from your sweet lips your words, well done, my good and faithful servant. Kami ay bubuhay sa isang daigdig, Panginoon, na puno ng talino na sa mga huling araw na ito, ang masama ay dahil pang magpapakasama, ang mga mabuti ay dahil pang magpapakabuti. Kasangkapanin mo kami bilang mga katatalino mo alipin o kasangkapan ng Panginoon upang maihayag namin ang katotohanan mo, ang katwiran mo, ng sino man talaga ng kanilang lahat sa iyo, Lord Jesus. Ikaw na po, Panginoon Kristo, ang kanilang kaligtasan. Ikaw na po ang kanilang buhay na walang hanggan. Ikaw na po ang kanilang kawalang pinagpapakalan. So we ask the Lord to put the burden within us. We may be able to share the gospel of your kingdom to anyone. And we will do it, Lord Jesus, faithfully, that you may find us faithful at your coming. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, bless you, Lord. Iniwala tayo